Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin si Sandro Marcos mga kababayan. Kasi etong si Sandro Marcos, kung mapapansin ninyo, napakatahimik na tao to eh. Bibihira nga magsalita to eh, di ba? Kahit sa media, kahit bugbog sa batikos yung tatay niya, bugbog sa mura, bugbog sa mga aligasyon, di ba? At mga panawagang mag-resign ng presidente, bangag ang presidente, adik ang presidente. Nananawagan pa yung ilang mga maisog na talikuran ng AFP at ng PNP, ito ang ating presidente. Pero sa kabila nun mga kababayan, wala kayong narinig kay Sandro Marcos. Napakatahimik na tao. At siguro kaya hindi siya nagsasalita dahil alam niya sa sarili niya na kaya ng presidenteng tanggapin lahat ng mga tinatanggap niya galing dito sa mga taga-suporta ng mga Duterte. So, matagal ang panahon mga kababayan na nanahimik itong si Sandro Marcos. Pero, lahat po tayo mga kababayan, di ba? Kapag puno na ang salop, di ba, kinakailangan ng kalusin. Dumating na rin siguro sa punto na talagang hindi niya na kinakaya at kinakailangan na niyang magsalita o magpakita ng kanyang nararamdaman dito sa ginagawa ng mga Duterte sa kanyang ama. At hindi lang sa kanyang ama, mga kababayan, kundi pati sa kanyang lolo na nananahimik na po at matagal lang nakahimlay. Nananahimik na yung lolo ko. Kung gusto niyong banatan yung tatay ko, di tatay ko banatan niyo, pero wag naman yung lolo ko. Diba? Wag naman yung lolo ko na nananahimik na babastusin niyo pa. Kaya siguro itong si Sandro Marcos ay tumayo na rin at inilalabas na niya yung kanyang damdamin tungkol sa mga nangyayari. Ngayon, dito po sa impeachment kay Sara Duterte, kung mapapansin natin, siya po ang unang-unang pumirma. So marami po ang nag-isip na kung si Sandro Marcos ang unang pumirma, malamang at sa malamang ay may kinalaman ng kanyang ama dyan sa impeachment ni Sara Duterte. Ayun po yung iniisip ng iba. Pero ito, mga kababayan, nagsalita po si Congressman Sandro Marcos. Bakit siya pumirma? At siya pa yung number 1 na pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Okay. Ito yung sagot ni Sandro Marcos dyan po sa ating screen. Sabi niya, I signed the impeachment because threats can't be taken lightly. Okay, so ito, pakinggan muna natin yung kanyang sinabi sa media kung ano ba talaga ang dahilan ng kanyang pagpirma sa impeachment ni Sara Duterte. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it is my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one. Alright, so yan po yung sinabi ni Sandro Marcos. So napakalinaw mga kababayan na yung kanyang pagpirma ay pagtupad niya sa kanyang tungkulin bilang isang congressman. At dun sa bakit siya ang kauna-unahang pumirma, number 1, wag na kayo magtaka. Kasi unang-una, pipirmahan ko talaga yan. Ayun ang sabi ni Sandro, pipirmahan ko talaga yan. Bakit? Gusto mong hukayin ng lolo ko Tapos yung katawan, itatapon mo sa West Philippine Sea. O ano pa?
Gusto mong ipagurgur yung tatay ko, pati yung nanay ko, yung mga magulang ko, pati si speaker. So, huwag kayong magtaka na pipirma ako at number 1 pa. Ayun yung sabi ni Sandro Marcos. So, talaga naman pong rumesback etong si Sandro Marcos kay Sara Duterte. So, ano na to? Ito po ay sinyalis na talagang labanan na po ito. Hindi na po ito biro-biroan at wala na pong unity team talaga, wala na pong unity team. Talagang hiwalay na po ang Marcos at ang mga Duterte. Kasi kung dati ay hinahayaan lang nila magsasalita itong mga Duterte, ngayon hindi na po mga kababayan. So ano kaya ang masasabi rito ng mga DDS, yung mga DD-hit dyan? Wala na, nagsalita na si Sandro eh. So dati tahimik lang sila, hindi na ngayon. Ibang usapan na ngayon. At kung dati tatay lang ang nagpapatutsadahan, eto ngayon anak na, pumasok na si Sandro Marcos. Kasi siguro hindi niya na talaga matiis yung pinagagawa na itong mga Duterte sa tatay nila, sa pamilya nila. Pati ba naman lolo nila na nananahimik na, idadamay. Diba? Parang kahit sino naman mag-react ng ganun eh. So, yun daw ang pinakadahilan kung bakit siya ang kauna-unahang pumirma diyan po sa impeachment ni Sara Duterte. So, siguro isipin ng iba, gumaganti si Sandro. Sa tingin ko, kasama na yon. Pero, kasi kaya naman na-impeach si Sara Duterte, hindi naman sa awayan nila eh. Na-impeach si Sara Duterte dahil sa kanyang pagnanakaw sa gobyerno. Dahil sa di umano yung pagnanakaw sa gobyerno. Yung mga hindi niya maipaliwanag na milyones na binigay niya kay Mary Grace Piatos. At doon sa ilang pang mga personalidad, 1,000 mga kababayan ng mga pangalan na nabigyan ng milyones na hindi naman po talaga totoong tao at hindi nakarehistro sa PSA. So yan naman po yung mga tinatanong eh. Tapos ito, sabi ni Sara Duterte, walang death threat. Anong tawag mo doon? Di ba? Kaya naman kung ulitin pa natin yung video, alam naman ng buong sambayan ng Pilipino yung ginawa ni Duterte. Talagang galit na galit siya, minumura niya ang presidente at sabi niya na kung sakali mang siya'y gugurgurin, ipapagurgur niya yung mga magulang ni Sandro Marcos, pati yung kanyang tsuhin na si speaker. So yan mga kababayan, ano kaya masasabi ng mga DD shit dito? Ano naman kaya ang magiging reaksyon ni Sara Duterte at ang kanyang mga trolls dito po sa sinabi ni Sandro Marcos? Alright, so yan mga kababayan, sa wakas narinig ko rin magsalita si Sandro kasi bihira po talaga magsalita yan. Ayan, inamin niya na, talagang pumirma siya. Pumirma siya dahil sa ginawa ni Sara Duterte doon sa kanilang pamilya. Yan po ay ang kanyang restback sa mga Duterte. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.